Magandang araw mga viewers ko dyan at sa aking mga subscriber. So for today's video, mag-PMS po tayo ng Travis. Gawin na natin yung change oil niya at maglinis ng preno. Bali, guide lang po ito, parang tutorial na rin sa mga gustong gawa ng kanilang sariling sasakyan. So tara, let's go, samahan niyo po ako. So gawin natin, iangat yung upuan. Nakaangat na yung upuan, inangat ko na kanina para mapublish tayo. At ang pangalawa, alisin natin tong filler cap ng makina para mabilis tumulo yung langis. So ganyan lang pasingawin, mahanginan, dire-diretso ang tulo ng langis. So ngayon iangat na natin yung sasakyan at i-drain na ang engine oil. So, kuha lang tayo ng number 17 na box pang tanggal ng drain plug. So, ito 17. At ito yung drain plug ng makina. Dito tayo magtanggal ng engine oil. At luwagan na natin yung drain plug. At sahurin na natin ang langis. At habang nagpatulo tayo ng langis, inspeksyonin muna natin yung pangilalim. Lalo na dito sa clutch kung may tagas. Check na lahat. Pati dito sa may bandang radiator. Check nyo rin kung may senyales na tagas ng coolant. Pati itong drive belt. Check nyo rin yung tension. Kung maluwag na yung tension ng drive belt, i-adjust na yan. Ayan, pati dito sa ilalim ng radiator. Ayan o, gaya niyan, marumi, lilinisin yan. Pati lower arm. Check nyo lang, visual check. Kung basag na yung ball joint, kung basag na yung lower arm bushing, yan ang mga tinitignan. Pati sa mga radiator hose, kung walang tagas, o kung meron man, kailangan ma-check lahat yan. Rin dito ang propeller shaft, kung basag na yung cross joint. Ayan, hanggang dito sa likuran, check yung mga lip spring, pati yung mga mountings kung may mga problema na ba. At inspeksyonin natin ang air cleaner. So linis lang, hindi pa masyadong madumi. At i-check din dito sa ilalim, sa may likuran ng makina. Check mo ang bypass hose kung may mga tagas ng coolant. Pati sa turbo hose, tignan nyo lang. Ayan. At i-check nyo rin ang koneksyon ng battery sa positive tsaka negative. Check yung maigi kung mahigpit at kung merong corrosion. So goods. Okay ang koneksyon sa battery. Kasi minsan lumuluwag yan at magdulot ng hard starting. So konti na lang yung langis. Sa makina pwede na nating ibalik yung drain plug. Actually patak-patak na lang yung langis. Yan, katamtaman lang ang higpit. Pagka yung matigas na, mahigpit na yan. At punasan ng basahan yung langis para malinis. At tanggalin na natin yung oil filter. Gumamit ako ng finger type na tools pang tanggal ng filter. Habang pinapatulo natin doon sa may oil filter, check na rin natin ang shock absorber kung may tagas dito sa harapan. So magkabila, tignan yung mga shock absorber kung may tagas na. So goods naman.
So bago ikabit ang bagong oil filter, lagyan natin yung langis sa may guma, yung pinaka-o-ring, para pag kinabit mo na, smooth yung paglapat. At ito yung ginamit kong langis, Delo 1540. Yung dalawang viscosity, yung sa Travis, merong 10W30 at itong 1540. So ito ang binili natin. At brake cleaner, panglinis ng preno. At linisin yung mounting ng oil filter. Alisin yung dumi bago ikabit ang oil filter. Ngayon ikabit na ang oil filter. Gumamit lang ako ng liha panghigpit sa oil filter. Kailangan lang naman na hindi masyadong mahigpit yung pagkakabit niyan. Okay, basta matigas na yan, kapit na yung oil filter. So salinan na natin yung makina ng langis at ibaba na natin itong mismong sasakyan. By the way, ibalik na natin yung air cleaner. Nalinis na ito, binugahan ng hangin. Okay. Last and final check sa pang-ilalim. Tignan nyo rin itong shock absorber sa likuran kung may leak. Ayan, mga shock absorber. Kasi yan ang madalas na maunang bibigay magtatagas itong mga shock absorber. So okay naman, so baba na ang sasakyan. At ngayon maglagay na tayo ng engine oil. At kung kayo'y may sasakyan, magbigay lang po kayo ng comment sa comment section at sabihin nyo po kung ano ang na-encounter nyong trouble sa inyong mga sasakyan. Baka makapagbigay po ako ng idea kung ano ang dapat na gawing solusyon. Pagkatapos nating maglagay ng engine oil, check natin yung radiator coolant kung nagbawas o kung tama ba ang level. Huwag niyong buksan ito pag mainit ang makina ha. Bubulwak ito at mapapasok kayo. So kailangan yung makina medyo lumamig-lamig na. O kaya mas maganda malamig. So okay naman ang coolant. Meron. Then check nyo ang fan blade. Kung hindi ba gumigiwang-giwang at kung walang crack. Then check nyo na rin yung aircon belt. Ang tension kung tama. Kung maluwag, i-adjust. Pati din ito sa ilalim ng alternator. Sa ilalim, na-check ko na yan sa ibaba. Hindi ko lang nasabi kanina. At ngayon, check na rin yung upper radiator hose. Yung connections niya. At check no ang mga pang-ibabaw na wire kung may naglulos. Check nyo rin ang fuel lines kung may mga tagas. So kung anong mga nakita nyong kahina-hinala, kailangang i-rectify na natin. So far so good pa naman ang mga hoses at mga fuel lines, pati sa electrical nya. Okay naman. Pati itong mga aircon hose. Yan, lahat yan titignan. Baka yung ibang wiring naman may mga ngat-ngat ng daga. So yun ang kailangan tignan. So ngayon, bago natin i-start, check muna natin yung mga clutch pedal tsaka brake pedal. So check lang yung clutch, yung pre-play nya kung okay. Minsan kasi tukod yan nakakasira kagad ng clutch disc yan pag tukod. Itong preno, titignan din kung buhay na buhay. Pati silinyador kung hindi maluwag. So goods naman yan. So start na natin. So observe yung andar ng makina. At wala namang belt squeaking. Goods naman. Yan. At i-check na rin natin yung fluid level ng power steering pump. So okay naman yung fluid. So goods. At pati itong reservoir sa coolant. So ito yung maximum niya.
medyo nagbawas ng konti. Kailangan mag-top up tayo dito ng coolant. At dahil wala tayong coolant, pwede naman ang distilled water. Pang top up lang naman ito. Okay, hanggang maximum level lang. Huwag pasobrahan kasi mag-overflow naman. At ngayon, mag-proceed na tayo sa pagtanggal ng mga gulong sa harap at likod. Linisin ang preno, then inspection ng mga hose brakes. So, inspection na tayo ng brake pads, tsaka mga hose. Sa brake hose, check natin kung may mga cracks. So, binuksan ko na yung front caliper at makakapal ang mga brake pad. So, konting polish lang ito ng liha. Goods na. Then, ibalik na pag salpak. So, ayan oh, mga kapal pa ang mga brake pad dito sa harapan. So, kabit na natin. Kunting palis lang yan. At galaw-galawan nyo itong sa ibaba na pagkakabitan ng bolt. Kailangan hindi yan stack up. Kasi maninigas ang preno niyan pag stack up ito. Hindi gagalaw yung piston brake. So, kailangan gumagalaw yan. Oh, ito. So, bago mo ikabit yung brake pad, kailangan gumagalaw itong mga pagkakabitan ng mga tornilyo. So, ikabit na ang brake pad. Okay. At dito naman tayo sa rear brakes. Tanggalin natin yung brake drum para tignan yung brake shoe. Okay. Marumi. So, kailangan mag-cleaning. At kung tignan mo yung mga brake shoe, makakapal pa. Ayan. So, kailangan linisin lang ang brake shoe, pati brake drum. Then, inspection na rin ng mga brake pipes. Kung may mga cracks din yung brake hose. So, goods naman. At ganun din ang procedure dito sa bandang kanan, sa likuran at sa harapan. Kung paano ko nilinis, ganun ang trabaho. At kung meron man akong nakaligtaan i-check sa engine compartment tsaka sa pangilalim, mag-comment lang po kayo sa comment section. So kapag nag-perform tayo ng kilometer service check-up, kailangan po na roadworthy yung sasakyan para wala tayong magiging problema at hindi titirik. So, i-adjust natin yung handbrake. So, ang adjustment dito sa likod ng preno sa may brake drum. So, sikwatin lang yan. Okay, goods. At ganun din sa kabilang gulong. Kailangan i-adjust din para pantay ang kapit. So, okay na. At huwag kalimutang ikabit itong takip para hindi pasukin ng tubig yung preno sa likuran. At grasahan din natin itong mga propeller sa cross joint. So kailangan grasahan yan. So ayan, lumabas na yung mga lumang grasa. Pati din doon sa likod, ginarasahan ko na rin. So kasama yan sa PMS. At huwag nating kalimutang higpitan ang mga gulong. So, binigyan ko ng 105 Newton meter ang higpit ng mga wheel nut. Sa lahat ng gulong, dapat pantay lahat ng torque na 105 Newton meter. Okay. So, bago ibaba yung takip ng makina, yung sa upuan, yun ang takip sa makina, kailangan malinis muna ang engine compartment makina. So, yung service yung parang ginawa sa kasa, ganun ang importanteng gawin na malinis ang makina.
So okay na yan. At ibaba na ang takip ng makina. Meron lang konting pahirap dito sa mga mekaniko itong Travis dahil pag nag-check ka ng engine oil level, yung dipstick nandito sa ilalim ng driver seat. Ayan o. Hugutin mo lang dito. So pag nag-check kayo, dyan ang location ng engine oil dipstick. So hindi ko na ipakita sa video. Sinabi ko na lang na dyan may medyo mahirap mag-alis ng dipstick para nag-check lang ng oil level. So kanina nag-adjust tayo doon sa likuran ng preno. Tignan nyo rin yung stroke ng handbrake. So maganda yung ano niya, kagato. At i-observe nyo rin yung kondisyon ng aircon kung malamig. At kailangan gumagana lahat ng switch. Pati ito sa dome light, kailangan buhay. At ang mga ilaw, headlight. So buhay ang hazard light, low beam at high beam ng headlight. Pati wiper, check nyo rin kung gumagana. Pati yung washer na tubig kung merong lumalabas. So goods. At siyempre kailangan merong busina. At dito sa taillight kailangan buhay lahat. Hazard, brake, reverse light, ganun din sa kanan. Pati number plate bulb dapat buhay. So goods lahat, buhay ang mga ilaw. So kasama yan sa pag-check lahat ng pag nag-perform ng PMS. So nasa road test tayo ngayon pagkatapos natin gawin yung PMS para maobserbahan din. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, makisoyo po sa pag-subscribe sa aking channel. Ang inyong subscription po ay malaking tulong at para updated po kayo sa susunod kong video. So maraming salamat po sa inyong pagpanood. God bless po sa inyong lahat.